Sa sandaling ito, pagbubulay-bulayan natin ang kahulugan ng buhay at kung ano ang dapat mangyari sa maiksing buhay na ito. Sabi ng linya ng isang lumang kanta, "A rose will bloom, it then will fade. So does a youth, so does the fairest maid." Kinantayan as a background song sa Romeo and Juliet ni Franco Zeffirelli noong 1968 pa yata yun. Pero may katotohanan. Ang isa daw bulaklak ay mamumukadkad, pagkatapos ay malalanta. Ganon din ang isang batang lalaki at ganon din ang isang dalagita. Mamumukadkad, pagkatapos tatanda, at pagkatapos ay tulad ng bulaklak, maluluoy din. Ang pamagat ng pag-aaral natin ngayon, dahil isang bulaklak. Pero yung sinasabi ng kanta na yan, na after a long life, you will fade, mangyayari lang yan kung full life cycle. Kung minsan yung iba, hindi pa namumukadkad, ay sumakabilang buhay na. So, dapat kung namukadkad ka, nakakompleto ka ng isang life cycle, kung ikaw ay sasakabilang buhay na, huwag na masama ang loob kasi nakakompleto ng life cycle. Psalm 90 verse 10, "Our days may come to 70 years, or 80, if our strength endures. Yet the best of them are but trouble and sorrow, for they quickly pass, and we fly away." Ang buhay daw, kung full life, 70 years. At kung talagang malakas ka at kinakasihan pa ng additional grasya, 80. Siyempre, kung lumabas ka pa sa 80, lalo kung healthy, sobrang dagdag na blessing. Pero yung mga iba naman, hindi pa nagsa-70, tinatawag na ng kabilang buhay. Iba-iba, kanya-kanyang takda sa ating buhay. Pero yan daw buhay, no matter how long or how short, the best daw niyan ay para ring trouble and sorrow. Pagkatapos napakabilis lumipas, at tayo'y nawawala na sa mundong ito. How to not feel bad about inescapable death? Or dahil ang buhay ay isang bulaklak, paano natin maiiwasan o kaya ay at least mababawasan yung kung minsan ay lungkot natin pagkasasakabilang buhay na tayo o ang ating mga minamahal? Well, para hindi tayo mapuno ng mga pagsisisi, panghihinayang at lungkot, dapat live to the fullest at any period, at any sub-cycle in your life. Ano ba yung mga sub-cycle? Yung childhood, yung youth, yung early adulthood, middle and then late adulthood, and then senior years. Mga sub-cycles yan. Nasa isang buong buhay ng tao, kung makaka-full cycle siya, maraming mga mini-cycles na may kanya-kanyang katangian, kanya-kanyang requirement, kanya-kanyang saya, at kanya-kanyang mga challenges. Ecclesiastes 12:1-2. Alalahanin mo ang iyong manlilikha sa panahon ng iyong kabataan, bago dumating ang mga araw at taon na puno ng kaguluhan, panahong hindi mo na madama ang tamis ng mabuhay. Alalahanin mo ang Diyos bago makubli ang sikat ng araw, bago magdilim ang buwan at mga bituin, bago ka matabunan ng makapal at madilim na ulap. So kailangan alalahanin ang Diyos bago dumilim, bago lumabo ang mata, bago malaglag ang mga ngipin, bago humina ang mga buto, bago mawala ng gana sa mga masasarap na dati may gana, kailangan alalahanin na ang Diyos. Anong ibig sabihin lang ng alalahanin? Magdadasal? Yes, pero hindi lang yon. Magre-religion? Yes, pero hindi lang yon. Kundi mabuhay ng todo. Mabuhay ng masarap. Mabuhay ng punong-puno ka ng kaligayahan, kasiyahan, ng kabutihan, kagandahang loob, mga good works, lahat yan. Hindi lang yung puro pang piety, hindi lang yung para pang relihiyon, kundi yung lahat ng senses na ibigay sa iyo ng Diyos ay maranasan mong pabusugin, pasayahin, kulay, tunog, galaw, lasa, lahat ng mga nararamdaman ng senses. Kasi naman over time dinemonize ng religion ang senses. Kinopya yung Greek ideas about the body na dapat ay huwag pasayahin, huwag bigyan ng mga kasiyahan, laging tiisin, palumuin, sikilin. Pero kitang-kita mo kung anong ideya ng Diyos tungkol sa buhay ng tao.
All one has to do is look at the senses that God put in our body at malalaman natin kung paano din-design ang body. It is to be enjoyed and to enjoy the many gifts, the colors, the sounds, the tastes, the feelings that God has gifted us with. Ecclesiastes 7:14, when times are good, be happy. But when times are bad, consider this: God has made the one as well as the other. Therefore, no one can discover anything about the future. So mag-enjoy ka daw kung maganda ang panahon, at kung hindi naman maganda, isipin mo, lahat yan galing din sa Diyos. So huwag ka na lang mapuno ng mga reklamo, ng mga regrets, ng mga agam-agam. Basta't maximize what you can do. Maximize pleasure, minimize pain, do the most good. And when God calls you, heed the call and meet your Maker para walang regrets. So dahil ang buhay ay isang bulaklak, tutubo, mamumukadkad, tatanda at maluluoy, do not rob timely freedom from children. What do we mean timely freedom? Yung mga freedoms na dapat na-enjoy ng children. And because children are free from worry, dapat hindi natin sila bigyan ng mga premature worries. Kaya yung mga sobrang bata ka pa, nabugbog ka na sa trabaho, sa problema, sa mga itinatambak sa iyo ng buhay, dahil hindi ka maiprotect ng magulang o hindi ka ipinoprotect ng magulang, dapat yan ay talagang iniiwasan natin maganap sa mga bata. Let children be children. Job 32:9, it is not only the old who are wise, not only the aged who understand what is right. So yung mga bata, alam din nila kung anong mabuti sa kanila. Hindi nila kailangang isipin, hindi nila kailangang i-philosophize, i-theorize. Susundin lang nila yung nature nila bilang bata. Gagawin nila kung ano yung tama na ginagawa ng bata. Naglalaro, masaya, palukso-lukso. Nakakakita ba ng batang naglalakad, diretso lang maglakad? May sakit yun. Kasi ang bata, patalon-talon, palundag-lundag pag naglalakad. Kasi bata. Huwag mong piliting magmukhang matanda ang bata. Kung minsan naman kasi sa sobra natin gustong gamitin ng mga bata to impress others, pinapa-overperform natin sila, tinatanggalan natin sila ng fun, tinatanggalan natin ng spontaneity, sobra silang linis na para silang mga manyika sa eskaparate. Alam naman natin, a child must be clean enough to be healthy, but dirty enough to be happy. Dapat ang children are allowed to be children, allowed a lot of time to play, a lot of time to just be happy. Dahil darating at mahaba at marami ang panahon ng mga kalungkutan ng buhay. Pero wag naman habang bata pa lang. Sa Japan nga, ang mga first few grades sa school, hindi graded. Wala mga exams. Ang dinedevelop lang nila sa bata, character, paano makitungo, paano magkaroon ng etiquette, ng kagandahang asal. And then later on na, pagka yung mga yun ay in place na sa kanilang karakter at lumampas na sila sa sobrang murang edad, doon lang nagkakaroon ng grades, doon lang nagkakaroon ng mga exams. Dapat yung mga bata, huwag natin sobrang gawing competitive sa simula pa lang. Yung 7 taon pa lang siya, gusto mo tapos na siya ng abogasya. O ngayon kung natapos siya, sasaya ba siya na ang lahat agad ng burden sa buhay, dala-dala niya. So do not rob timely freedom from children and from the youth and even from adults. I don't have to go one by one through what the youth should enjoy and what adults should enjoy. Lahat may kanya-kanyang panahon. Lahat may naka-assign ng tama at bagay na problema, tama at bagay na kaligayahan at kalayaan at mga pananagutan. So dapat ilagay natin ang mga sarili natin sa lugar. Kuminsan ang mga magulang pagkapabaya o kaya ay hindi nila nakakaya na mag-provide sa kanilang mga anak, ang mga bata na pupuwersa sila to mature prematurely. Yung maging matanda sila agad, maging responsible agad, marami agad pananagutan. Tapos pag pinalaki pa natin ang mga bata sa lungkot, sa bitterness, sa fear, they're affected all their lives. Hindi sila natututong maging mapagmahal, hindi sila makatanggap ng pagmamahal, lagi silang defensive, lagi silang nakaiwas sa tao. So, nakukulangan ng mga tunay na kasiyahan na dapat ay nakalaan sa kanila sa buong buhay. Ecclesiastes 5:19-20, ganon din ang dapat gawin ng lahat ng niloob ng Diyos na yumaman. Tanggapin
ang kanilang bahagi at pakinabangan ng bunga ng kanyang pinagpaguran sapagkat ito ay kaloob ng Diyos. Sa gayon, hindi siya malulungkot kahit na maikli ang buhay niya sa daigdig sapagkat puno naman ito ng kasiyahan. Malinaw lagi ang itinuturo ng Ecclesiastes. Kung ano man ang binibigay sa iyo ng Diyos, kasiyahan, enjoyin mo, tamasahin mo, huwag ka mag-guilty. Lalong-lalot pinaghirapan mo, lalong-lalot hindi mo naman ninanakaw sa iba. At kahit pa nga ito hindi mo sobrang pinaghirapan, pero ibinigay sa iyo ng Diyos ng buong puso, di tanggapin mo. Kasi sabing ganon, pagka ine-enjoy mo ang buhay mo, pagka ginagawa mo yung dapat gawin sa tamang panahon, maiksi man ang buhay mo sa mundong ito, gumraduate ka man, sumakabilang buhay ka man na maaga, wala kang regrets, wala kang lungkot. Kasi yung mga panahon na pinamuhay mo, punong-puno ng kahulugan. It's not just the number in your years, no? In your life, but the life in your years that matter. The life in your months, the life in your weeks and days and hours. Kaya importante na realize natin yan, na tayo, ang ating kapwa, wala tayong assurance kung gaano magiging kahaba ang buhay na ito. So, pag pinapahiram tayo ng isang araw, enjoy natin. Remember, minimize pain, maximize pleasure, do the most good. And if God calls you to the next life, then meet your Maker without regrets. Ecclesiastes 7:16, huwag kayong magpapakabuti o magpapakatalino ng labis. Bakit mo pahihirapan ang iyong sarili? Nga mga naman. And remember, ang nagsasabing to si Solomon, the wisest man ever. Huwag daw sobrang righteous. Huwag sobrang tuwid na tuwid. Huwag sobrang tama ang tamang-tama ang lahat. Kasi mahirapan ka lang. Binibigyan naman tayo ng Diyos ng allowance. Di ba ang passing mark nga sa maraming mga school, 75 naman? Bakit naman kailangan maging 99 yung grade mo? Ba't naman kailangan maging 100? Yung ba'y nakakatiyak ka na pagdating ng araw, yung laging 100 ang grade o 95 up to 100 lagi, siya ba talaga magiging masaya, matagumpay, maginhawa, mayaman sa buhay? Hindi naman laging ganun. Pagkatapos, kung hindi ka patapos pag-aaral, dabawian ka na ng buhay, puro 100 nga yung grade mo, pero hindi ka malang nakapaglaro, hindi ka malang nagkaroon ng fun, hindi ka malang nagkaroon ng mga ginagawa ng mga kabataan kasabay ng pag-aaral, dahil puro aral lang, 100%. Ganun ba talaga ang buhay? So sabi, don't be over-righteous. Pero siyempre, huwag ka namang sobra daw nagpapakatalino rin. Kasi kung minsan, pag sobrang talino ka, ayaw na ayaw mo nang mauto ka, ayaw na ayaw mo nang magmukhang naloko ka, kaya wala ka nang papaniwalaan, wala ka nang tatanggapin, masaya ba yung ganung buhay? Kung minsan nga, para masaya, minsan binubula-bula ka na, sayahan ka na lang para sumaya ka na rin, para sakay ka lang ng sakay. Hindi yung lahat tinatanggihan, lahat ay kinikriticize, lahat ay sinusuri, lahat ay pinaparaan sa butas ng karayom. Ang tanong, guarantee ba yan? Nasasaya ka at susulit ang buhay. So people must be free to be childlike, youthful, to become adults, and to be old. Siyempre, adulthood, meron niya sariling charm, meron niya sariling freedom, meron sariling responsibility. Every stage of life, you minimize pain, you maximize pleasure, you do the most good. Psalm 119:45, I will walk about in freedom, for I have sought out your precepts. So ang bunga dapat ng tunay na salita ng Diyos, ang tunay na talab at bunga niyan sa ating buhay, freedom, hindi imprisonment. Joy, not sadness. Peace, not trouble. Relaxation and rest, not stress. Kaya dapat dinedelineate natin na ibig sabihin ng spirituality from religiosity. Ang spirituality nakakapagpahinga. Most of the time, ang religiosity nakakapagod. Ang spirituality nakakapagpabait. Many times, if you are not careful, religiosity can make you sungit, can make you self-righteous and judgmental. Kaya dapat lagi natin sinusuri, hindi ko marami kang dosage ng relihiyon versus dasal, tama na ang pamumuhay mo. 2 Corinthians 3:17, kung nasa ng Espiritu ng Panginoon, ay mayroong kalayaan.
So huwag natin gamitin ang mga verses sa Biblia para magtali, maggapos, magkulong. Bagkos, gamitin natin para magkalag, magbigay ng freedom, makawala ang mga tao sa pagkakakulong, at sila ay magkaroon ng kasiyahang nilalasap dahil yon ang kalooban ng Diyos. Galatians 5:13, mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya. So tinawag kayo ng Diyos para maging malaya. Eto ang tanong, ganyan din ba ang tawag ng religion, ng religious membership? Marami mga tao mula sa malayang buhay nung nasangkot, nadawit at nakiisa sa isang religious group, nakulong, natali, nagapos. Dumami ang bantay, dumami ang judges, nasikil, lumungkot. Dapat sinusuri ang ating mga memberships. Sinusuri kung anong talab at bunga sa atin ng religion. Because where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Yung iba naman ginagamit nilang pang-blackmail ang spirit para manakot, mambulag, at pumigil sa mga tao. Para bulaklak na ayaw mo mamukadkad, gusto mo maging buko na lang forever, maging bad na lang yan forever. Hindi ganon ang kalooban ng Diyos sa buhay na ito. Dahil ang buhay ay isang bulaklak. Kailangan bumango, kailangan mamukadkad, kailangan lapitan ng mga bubuyog para kung ito man ay dumating ang panahon na lumuoy na, nalaglag na ang kanyang mga talulot, naka-full life naman siya. Walang regret. So, do not let religiosity rob you of earthly life. Because twisted religion could rob people of God-intended, God-given pleasures and happiness. Huwag nating i-equate ang spirituality with pagsisikil sa totoong damdamin, pagpapretend na wala tayong mga gustong gawin at matamasa sa buhay. Kasi yan nga ang galit ni Jesus sa maraming relihiyoso, hypocrisy. Yung puro in denial, ayaw tanggapin ang kanilang humanity. Nandito pa sa lupa, meron pang buto, katawan, laman at mga litid, para na lang silang espiritu na nasa langit na. Heaven can wait for your spirit. Ecclesiastes 5:18. Ito ang isang mabuting bagay na aking nakita. Nararapat lamang na kumain, uminom, at pakinabangan ng isang tao ang bunga ng kanyang pinagpaguran sa mundong ito. Sa maikling panahong ibinigay sa kanya ng Diyos, ito ang ating bahagi. Don't be embarrassed and do not be shy to enjoy, to savor life. That is the will of God for us. Heaven will not admit your earthly body. Ecclesiastes 12:7, sa kamatayan, and the dust returns to the ground it came from, and the spirit returns to God who gave it. So, hindi tatanggapin sa kabilang buhay ang katawan, therefore live your earthly life to the fullest, while on earth, only on earth. Tingnan nyo yung mga batang hindi naging bata talaga. Pagtanda, lagi nagbabata-bataan. Yung mga hindi nakapamuhay at nag-enjoy ng youth, may pamilya na, may mga responsibilities na, laging akala mo pa ngayon teenager kung mag-behave kasi hindi niya na-enjoy yung teen years niya. Ganon din sa buhay na ito. While you are on earth, enjoy your earthly life. Kasi pagdating mo sa kabila, wala nang chance to repeat the earthly life. Tapos na yun. John 10:10, dumarating ang magnanakaw para lang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, buhay na masaganang lubos. So, sino yung nagnanakaw? The evil one. Sino pa ang evil? Di yung magnanakaw sa'yo ng buhay, yung ninanakawan ka ng kasiyahan, sinisira yung hilig at gana mo sa buhay at pinapatay niya yung sigla mo. Lahat yan ay hindi work of God. Kaya dapat nating suriin, salain, at iwaksi sa ating buhay. Huwag din natin gawin yan sa ating kapwa. Na inaalisan natin sila ng pag-asa, inaalisan natin ang sigla, inaalisan natin ang kanilang mga pangarap. Dapat tayo bilang kapwa-tao tumutulong para yung kapwa natin magganap yung gusto niya na magganap sa kanyang buhay. Religion could be a terrible thief of pleasure, of happiness, and fulfillment.
Pwedeng-pwede na yung relihiyon mismo, hindi lahat, pero may mga ganong brands of religion and religious involvements na sila pa yung ninanakawan ka ng buhay, ninanakawan ka ng pag-asa, ninanakawan ka na iyong mga ambisyon, ninanakawan ka ng mga iyong ginugusto at pinapangarap sa buhay. Yung iba, ninanakawan ka ba ng pag-ibig? Sa sobrang papakialam ng relihiyon, sila pa ang magde-decide kung sinong pwede mong mahalin at hindi. Sila pa ang manghihimasok sa iyong buhay. At pag may mga ambisyon ka, mamasamain nila yon. Ang gusto nila, maging full-time missionary ka lang o maging full-time teacher ka lang. Hindi ko yung ibig sabihin na lang, na ibig sabihin maliit na bagay yon. Kundi ibig sabihin, yun na lang ang choice mo. Yung sobrang gino-glorify nila, yung lagi na lang na full-time religious work. At tapos dinidemonize yung mga ibang trabaho. Samantalang iba-iba naman ang gift sa atin ng Diyos. Hindi naman lahat tatawagin ka for full-time work. Pero pagka sobra kang nakinig doon sa mga limited and narrow mindedness ng ibang mga relihiyoso, ang lagi na lang nilang gino-glorify yung church work. Parang masama yung work outside of the church. Samantalang ang buong mundo, work yan ng Diyos. The earth is the Lord's and everything in it. So lahat ng trabaho actually sa Diyos yan. Engineer ka, sa Diyos yan. Mathematician ka, sa Diyos. Gumagawa ka ng mga tulay, ng mga barko, naglilinis ka ng mga propeller ng aeroplano, lahat yan sa Diyos. Nagtitimpla ka ng mga pagkain, gumagawa ka ng mga damit, lahat yan sa Diyos. Hindi lang yun sa loob ng church ang trabaho ng Diyos. Because the earth is the Lord's and everything in it. Colossians 2:16. Kaya't huwag na kayo magpapasako pa sa anumang alituntunin tungkol sa pagkain o inumin, tungkol sa mga kapistahan, sa bagong buwan o sa araw ng pamamahinga. Ito ang payo sa mga naging mananampalataya ni Jesus, tagasunod ni Jesus, pero sinasakop pa ng mga old-fashioned Jewish teachers. Pinipilit pa silang pasunurin sa mga regulasyones ng Jewism or ng Judaism, samantalang sila ay mananampalataya kay Kristo. Sabi sa Colossians 2:16, huwag na kayong pasakop sa mga ganyan. Ang daming bawal, ang daming ganito, ang daming ganyan. Pinaligtas na kayo ni Jesus sa mga ganyan, iniligtas na kayo ni Jesus, at winasak na niya ang law para kayo makawala sa mga kadenang ito. So huwag na kayong pasakop pang muli. So at old age, in the deathbed, at near death, do not be possessed by regrets for an unlived life. At kuminsan, sa halip na yung religiosity ang makatulong sa atin to have a full life, yun pa yung pipigil sa atin at tayo ay magkakaroon ng unlived life. Job 7:16, I despise my life, I would not live forever. So maiksi lang ang buhay, tapos nanakawan ka pa. Nanakawan ka ng pag-ibig, nanakawan ka ng ambisyon, nanakawan ka ng propesyon, nanakawan ka ng saya, nanakawan ka ng mga enjoyment. Di ba lugi ka nun? Dapat ang true spirituality will empower us to be full, to live in full, tulad ng isang bulaklak na mumukadkad ng buong bango, buong ganda, buong ningning, at kung dumating man ang panahon na ito'y maluluoy na, no regrets. At old age, do not regret about having repressed for so long your true self, your true feelings, and your true aspirations, because you sacrificed them at the altar of religion. The requirements, the sacrifices required by religion are not always the same requirements of God. At mas mabait ang Diyos, mas mabait si Jesus kaysa sa marami mga religious institutions and religious requirements. Paghiwalayin sa loob ng ating isip ang kahulugan ng Diyos at ang kahulugan ng religious involvement. Hindi laging godly ang practices ng religions. Lalong-lalo kung nakikita mo na ang ginagawa sa iyo na effect ay pinapalitan yung pagkatao, pinapakitid ang iyong isip, sinisikil ang iyong damdamin, pinipigil ang iyong development, begin to doubt kung ito talaga ang true will of God for you. Job 33:28, God has delivered me from going down to the pit, and I shall live to enjoy the light of life. You live to enjoy the light of life. God did not call you to a life of sacrifice. God did not call you to a life that is heavenly kasi tinawag ka niya dito sa earth.
May panahon, tatawagin ka naman niya sa kabila, yun ang tamang panahon para maging truly spiritual in that sense. Dapat nasa lugar ang mga ginagawa natin. Ecclesiastes 3:12. Alam kong walang pinakamabuti sa tao kundi magpakaligaya at gawin ang pinakamabuti habang siya'y nabubuhay. So ito hindi pagpakaligaya at gawin ang pinakamasama, magpakaligaya at kasabay nun gawin ang pinakamabuti. Pwede naman yun sabay eh. Kasi nga kung minsan pinapakitid ng religiosity ang ating utak na parang hindi pwedeng sabay na maligaya at mabuti. Pwede yon. Hindi kailangan lang na para maging mabuti, malungkot ka. Na para maging mabuti, gutom ka. Para maging mabuti, losyang ka. That is not a godly idea. Therefore, do not surrender your youth. Do not surrender the rest of your life to people or dogmas or beliefs or doctrines or philosophies that you fear. Jesus says, do not fear. Do not live in fear. Face your fears. Face up to your fears. Overcome your fears. Do not submit to them. Para ka mabuhay ng makulay, masaya, maraming tugtog, maraming tunog, at punong-puno ng kabutihan. So do not surrender your life to someone else. Instead, be out there loving your true love, living your true life, chasing your true dreams. Huwag mong hayaan ang mga relihiyosong tao na i-dictate sa iyo kung anong gagawin mong panaginip at pangarap sa buhay, ang gagawin mong ambisyon. Let that be between you and your Maker. Huwag ka magpa-interfere sa mga religious people na gusto ka lang i-exploit, gusto ka lang laging gamitin, gusto ka laging magpagamit ka, kunwari sa Diyos, pero ibig sabihin magpapagamit ka sa religion. Magkaiba yun. So huwag kang lagi nakikinig sa mga ganun. Kailangan between you and God, malaman mo at marating mo yung desisyon kung ano talaga ang gusto mong gawin sa buhay, ano ang design sa iyo ng Diyos, ano ang ambisyon mo dapat na nakabagay kung paano ka dinisenyo ng Diyos. Ecclesiastes 11:9. You who are young, be happy while you are young, and let your heart give you joy in the days of your youth. Follow the ways of your heart, and whatever your eyes see. But know that for all these things, God will bring you into judgment. Laging ginagawang panakot ng iba tong last line, that God will bring you into judgment. Well, pag kinuha natin yung buong concept, ibig sabihin lang, well, God will say na, you lived a good life, or you did not live a good life, you lived a full life, you did not live a full life, according to how you will live. That God will judge you according to how God designed you. So kung dinesign ka niya na maging mathematician, tas hindi ka naging mathematician, you will be judged in the sense na you did not do God's will. If God designed you to be an artist, tapos pinigil mo maging artist, iba ang ginawa mo, then God will say, well, hindi mo ginawa yung design ko sa'yo, kaya hindi mo nakuha yung full gift of life. Kasi only when you function according to design, will you be most fruitful. Ephesians 5:16-17, make every minute count. Don't be stupid. Instead, find out what the Lord wants you to do. How will you know what the Lord wants you to do? Not by listening to counselors only, not by listening to religious people who are always indoctrinating you and brainwashing you to have a full-time religious career. Look inside you and you will see. Titingnan mo yung hilig mo na ang Diyos ang naglagay doon. Gifts mo and talents na Diyos ang naglagay. At malalaman mo kung ano ang papel na pinakamagandang gawin mo at gampanan sa buhay na ito. Kung hindi ka naman papapel sa papel na dinesign for you, hindi ka naman mamamatay, mabubuhay ka pa rin, pwedeng up to a point mag-prosper ka pa rin, pero hindi mo mararating ang fullest na kahulugan ng buhay if you are out of design. So mahalaga, have a good talk with God. Makiramdam, manalangin, alamin kung sino ka talaga at yun ang buhay na ipamuhay mo. Never allow other people's thoughts to inhabit your mind and control your life without your consent, without your assent, approval, or agreement. Don't make the mistake of living a lie to please others. Huwag kang mabuhay sa pretense. Huwag kang mabuhay sa pagkukunwari para lang pasayahin ang kapwa.
Ang pasayahin mo dapat ang Diyos na lumikha sa'yo, maging totoo ka sa sarili. At pagkatapos pasayahin mo ang sarili mo kasi totoo ka, at doon mo palang mapapasaya ang iba. You cannot give what you do not have. So be yourself first. Have your own life. Live to the fullest. That's when you can give life and love to others. Proverbs 5:11, you don't want to end your life full of regrets. Life is wasted when lived as a lie. So, dahil ang buhay ay isang bulaklak, may panahon ng pagsibol, may panahon ng pamumukadkad, at may panahon ng pagkaluoy, huwag mag-aksaya ng oras. Live life to the fullest. That is the gift you receive from God. You ought to pursue, and that is the gift that we ought to give to one another. Na huwag tayo maging hadlang sa pamumukadkad ng ating kapwa, kundi maging tulong pa nga tayo. Ano ang kahulugan ng lahat na ito sa ating buhay? Ano ang mga misrepresentations of religion na tinatanggal yung ating kaligayahan, tinatanggal ang ating saya and excitement, at pinagmumukhang ang kabanalan ay nasa pagtitiis lamang, nasa pagsikil sa sariling damdamin, at nasa pagtatago sa dilim? Be free because Jesus sets us free. And let us give the same freedom to our loved ones, to everyone else, kasi lahat tayo nilikha ng Diyos para maging malaya. Pagdating ng panahon, kung tayo tatawid na tungo sa kabilang buhay, pag naipamuhay mo ang iyong buhay dito sa mundo ng puno, maligaya, puno ng kabanalan, kabutihan, kagandahang loob, enjoyment, fulfillment, and fruitfulness, then you will not be possessed by regrets. God bless us all.